Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard David. Shoutout kay Natasha May Boringot. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Patayin. Halos sa sandaling natulala ang espesyal na sagong nakaputi, hindi niya alam kung paano ito haharapin. Nilusob niya ang kanilang mga tropa mula sa likuran, ngunit mabilis na naglaho, parang ihip ng hangin, mabilis na dumarating at umaalis, at sa huli, ni isang anino ay hindi naiwan. Gayunpaman, hindi pa ito tapos, kasabay ng mga sigaw ng pagpatay, biglang mula sa kaliwa, sumugod muli ang napakaraming nakamaskara na lalaking nakaitim. Ang espesyal na sugo na nakaputi ay napakabilis, lumingon bigla, at agad na nagutos, utusin ang mga tropa sa kaliwa na magpalagay ng depensibong postura at maging handa na salubungin ang kalaban anumang oras. Oo, matapos matanggap ang utos ay mabilis na bumaba ang nasasakupan ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap lang, agad na umayos ang mga tropa sa kaliwa, naghihintay ng sumbong mula sa kalaban anumang oras. Ngunit sa sandaling ito, may nangyari na ikinagulat nila. Biglang huminto ang tropa na iyon sa kalagitnaan, ang kanilang singil ay tila napakalaki, ngunit sila ay biglang nawala ng walang anumang recruitment. Ngunit nang ang isang grupo ng mga tao ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng kabilang partido, biglang, ang mga hiyawan at kaguluhan ay biglang dumating mula sa kanan. Ilang tao ang lumingon, natulala saglit. Hindi ko alam kung kailan at saan, ang isang grupo ng mga tao ay tahimik na hinawakan ang kanilang kanang bahagi, at pagkatapos ay isinagawa ang plano ng pagpatay. May mga magsisisigaw dito, pero sa totoo lang, parang tapos na ang sitwasyon. Dahil marami na sa kanilang mga sundalo ang namatay sa tibak ng mga lokal na tao. Damn it, the left side is deliberately trying to lure in, the right side is what they really want to do. Langaw talaga tong mga to. Hindi ka masasaktan ng mga kagat nila, pero ipapakamatay ka nila. Hindi naman masasabing sira ang mentality ng mga nasasakupan ko tapos pinagkaguluhan pero at least naiinis na sila. Napakarami nila, mahalaga ba kung may palihim na pumatay ng iilan o kahit 12 ng mga ito? Wala man lang impact, isang patak lang sa balde. Pero nakakadiri, hindi ka inaaway ng ulo, sinasaktan ka lang unti-unti, ano ito kung hindi langaw? Lamok. Nakakainis kasing langaw ang lamok. Damn it, Special Envoy, please give me 200 elite soldiers. I will chase them out right now. I will kill every one of them. These scoundrels are really abominable. Nagkusa ang nasasakupan na humingi ng utos. Hindi, tumanggi agad ang sagong nakaputi. Special Envoy, halos umihi at umihi ang mga tao sa leeg natin, ikaw. Bilang isang tao mula sa Liberal Arts College, hindi ko sinasabi na kaya kung tumugon sa lahat ng bagay sa isang sikat na tindahan, ngunit hindi bababa sa mga tuntunin ng paggamot at katayuan, ito ay hindi bababa sa isang medyo mataas na posisyon, damn it, kailan pa siya nagalit ng ganito? Bugbugin siya pataas baba, ang susi ay, kung hindi ka pa nagbabalik, paano nito mapaparamdam ang mga tao na walang silbi? Kung hahabulin mo sila at outrage sila mamaya, tatanungin kita, anong gagawin mo? Sa isang pangungusap, medyo nalilito ang tanong sa nasasakupan, ang sagot sa tanong na ito ay madali, dapat kasama sila, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, talagang alam niya ang isang bagay ng napakalinaw, iyon ay, ito ay ganap na imposibleng gawin ito, simple lang. I dare to believe na dapat maraming ambush ang nakatago sa damuhan at kakahuyan sa paligid. Mula sa umpisa hanggang sa huli, dapat nakita mo na ang mga tropang pinapakita ng kabilang partido ay 40 o 50 tao lamang. Let me ask you, with this number of people,
may lakas ng loob ba ang kabilang partido na pumunta sa ilalim ng lupa para sirain ang bloodline? Kahit na posible, go, may kakayahan ka bang putulin ang daloy ng dugo? Halos hindi makapagsalita ang nagtanong, gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, alin sa mga salitang itinanong ng espesyal na sagong puti ang mali? Bawat isa sa kanila ay nagtanong sa punto, at bawat isa sa kanila ay halos maabot ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Oo, hindi ito maaaring maging ganoon ka-simple. Kung ang kabilang partido ay maglakas loob na gawin ito, dapat mayroong isang malaking bilang ng mga tao, at hindi pa sila nagpapakita. Ibig sabihin ay nakatambay na sila sa kanilang paligid, naghihintay na mawalan sila ng loob at sumugod kasama ang kanilang mga tropa. Sa oras na iyon, maaaring nagsimula na ang tunay na pagkubkob. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng lalaki ang makalanghap ng malamig na hangin. Halos sa mga sandaling ito, isang kakaibang kababalaghan ang naganap muli. Patayin. Ang unang koponan na umaatake ay biglang tumalon sa harap ng 12 ng lalaking nakaitim, at pagkatapos ay umaksyon sa kabilang direksyon patungo sa unang koponan. Ang unang koponan, na orihinal na may kumpletong kalamangan, ay hindi nakahanap ng maraming mga kaaway pagkatapos ng pakikipaglaban sa mahabang panahon, nung medyo makinis pa lang, maraming ambush ang biglang sumulpot, at todo tulala. Sa kaguluhan, halos hindi makalaban ng koponan, ngunit hindi nila maiwasang hindi magaling ang mga lalaking ito na nakaitim. Kahit na ang mga tao sa mga pangkat na ito ay pawang mula sa Akademya ng Sining, at ang kanilang mga antas ng paglilinang ay lahat ay mahusay, ito ay tiyak na ganitong uri ng kumpiyansa na pagkatapos na tambangan at mabigla ng malaman na sila ay hindi kalaban para sa iba, sa biglaan, sila ay lalo pang nasira. Ang mga lalaking nakaitim ay sumugod na parang baha, kahit na ang bilang ng grupong ito ng mga tao ay hindi malaki, ang epekto ay maihahambing sa daan-daang tao. Ang unang koponan ay ganap na natalo ng napakabilis, at hinabol ng baliw at pinalo sa puwit. Ang pangalawang koponan ay orihinal na nasa likod, at maaari silang magbigay ng suporta anumang oras, ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang gawain sa simula ay mahigpit na bantayan ang magkabilang panig, at hindi sila pinapayagang lumahok sa pag-atake sa kanilang kalooban. Kaya't kahit napakakritikal ng sitwasyon ngayon, ang pangalawang pangkat ay hindi nang ahas na tumulong kahit kaunti. Natatakot silang gumalaw, ngunit bigla silang inatake mula sa kaliwa at kanan, na nagdulot ng mas malubhang casualty, kahit na nakatakbo sila pabalik ng ligtas, mapaparusahan pa rin sila sa paglabag sa mga utos ng militar. Kaya, hindi sila makagalaw. These guys, galit na galit ang nasasakupan, pero sa galit na ito, may halong takot at panlalamig din sa kanyang gulugad. Malinaw na walang maraming tao sa kabilang panig, at mayroon silang ganap na kalamangan sa bilang, gayunpaman, mula nang sila ay dumating, sila ay higit na katulad ng isa na may mas kaunting tao, at sila ay napalibutan at sinalakay mula sa lahat ng panig. Sinulyapan niya ang mga kapatid sa likuran niya, medyo mababa ang moral niya. Special Envoy, we can't continue like this, we must take action, balisang tumingin siya sa kanyang espesyal na sugo. Kinakaladkad at binugbog ng ganito, kahit gustong manalo ng maganda ay panaginip lang, sa sobrang baba ng moral, okay lang halos manalo. Halatang naunawaan ng espesyal na sugo na nakaputi ang dahilan at ang makapangyarihang relasyon. Utos na hatiin ang mga tropa sa 16 na brigada sa lugar, pagkatapos nito, ang bawat dalawang koponan ay aayusin sa isang grupo, umaatake at nagtatanggol sa isa't isa, ginagawa ang mga bagay ng maginhawa. Ang espesyal na sugo sa puti ay nagbigay ng utos ng tiyak. Nag-isip siya ng matagal at ito ang pinakamagandang paraan. Ito pa rin ang parehong paraan na ginamit ng Akademya ng Sining upang harapin ang Han Sanchen, ngunit ang koponan ay nahahati sa mas nakakasakit at nagtatanggol na mga koponan. Ang 16 na sanga ay maaaring hatiin sa 8 sanga, at ang 8 sanga ay maaaring labanan ang mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon, kahit saan galing ang kalaban, hindi sila makakalusot sa kanila. Ngunit sa kabilang banda, maaari nilang gamitin ang pormasyong ito upang patuloy na kumalat, at ang kalaban ay walang ibang paraan kundi ang pagtakas sa ganitong paraan. Para naman sa pamamaraang ito, mangangailangan ang koponan na huwag masyadong habulin ang mga mahihirap na bandido ng kalaban, na nangangahulugan na maaaring hindi sila makapatay ng napakaraming kalaban. Pero, who cares? Kung hindi mo gagawin,
hindi ka magkakamali, ang iyong unang gawain ay upang manalo, at pangalawa upang patayin ang kaaway. Hanggat ang mga taong ito ay maaaring suyuan na parang langaw, ang iba ay talagang hindi mahalaga, maaari silang itaboy ng mabilis at maaari silang lumikha ng isang napakalaki na poster sa labas. Ang pagpatay sa kalaban ay isang bagay na darating mamaya. Kasunod ng utos ng sagong nakasuot ng puti, ang buong koponan ay nahahati sa 16, at pagkatapos ang 16 ay bumuo ng 8 offensive at defensive na mga koponan upang harapin ang lahat ng direksyon. At halos kasabay ng pag-aakala nila sa posterin na ito, biglang naglaho ang mga kalaban na tila napapaligiran sa lahat ng panig. Espesyal na sugo, mabisa ang ating pakulo, lahat ng mga kalaban ay hindi nang ahas na lumabas, tuwang-tuwang sigaw ng mga nasasakupan niya. Walang ekspresyon sa mukha ang nakaputing damit na sugo at malamig na tumingin sa paligid, kasabay nito, ayon sa orihinal na plano, pinamunuan niya ang tropa na palawakin ang palabas ng paunti-unti. Special Envoy, nagbago na ang taktika ng kalaban, tsaka sa formation na ito hindi na natin ma-adopt ang sneak attack trend gaya ng dati. Special Envoy, ano ang dapat nating gawin? Sa damuhan, nag-uulat din ang isang subordinate patungo sa Chimenghui. Hayaan mong dahan-daang umatras ang lahat at subukang lumayo sa kalaban, syempre, huwag silang mabalisa, matakot pa, kasi simula pa lang ng labanang ito. Malamig na ngumiti si Chimeng, na may hindi maipaliwanag na katahimikan sa kanyang mga mata. Napakataas ng fighting skills ng kalaban. Inatake namin sila ng tuloy-tuloy, pero hindi naman sila nagpanik. Dapat matinong tao din ang coach nila. Ang buong unit ay gumawa ng mga pagsasaayos ng napakabilis, at ang bawat pagsasaayos ay ginawa ng napaka-resolute ng walang anumang sloppiness. Ito ay nagpapakita na ang kabilang partido ay hindi lamang may malaking bilang ng mga tao, ngunit mayroon ding mahusay na utos. Ito ay isang matigas na mani na basagin. Marahan na ngumiti si Chimeng, kung lalaban tayo sa isang pagkubkob at labanan sa paglipol ngayon, sa lakas ng ating militar, kung kailangan nating harapin ang gayong pangkat, tiyak na mamamatay tayo. Sa madaling salita, kung ako ang nanguna sayo, dito na tayong lahat ililibing. Gayunpaman, hindi tayo nakikipaglaban sa digmaan ng pagkubkob at pagpuksa, kaya maaaring hindi tayo mamatay, at hindi na ako katulad ng dati, kaya hindi ako matatalo sa labanang ito. Ipasa mo ulit, nang tanungin ay mabilis na tumakbo ang isa pang subordinate. So the troops, gather to the west, at the same time, we also divide into 2 waves. Oo, maya-maya, isang malaking bilang ng mga taong nakaitim, sa pangunguna ni Chimeng, ay nagtipon sa damuhan sa kanluran. Hatiin sa 2 alon ng mga koponan, isa upang ipagtanggol at isa upang umatake, naririnig mo ba ako ng malinaw? Oo, ang daan-daang lalaking nakaitim ay mabilis na hinati sa 2 koponan. Tandaan mo, hindi dapat umatake ang mga tagapagtanggol, kahit natamaan ng kalaban ang dulo ng kutsilyo mo, kailangan mong mabilis na ilabas ang kutsilyo para ipagtanggol ang sarili mo. The same goes for attackers, kahit may bundok sa harap mo kailangan mo pa akong patayin, hindi mo kayang ipagtanggol, naiintindihan mo ba? Oo, nagbulungan na naman ang lahat. Espesyal na sugo, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng subordinate. Ang kalaban ay nahahati sa 2 koponan, offensive at defensive, hati rin sila na wala naman talagang problema, gayunpaman, kakaunti ang mga tao nila, kaya hindi gaanong makatuwirang gawin ito batay sa maliit na bilang ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, sa ganoong sitwasyon kung saan ang mga puwersa ay hindi pantay, ang pag-atake ay isang napakatangang pagpipilian, ang kailangan lang nilang gawin ay sneak attack. Gayunpaman, kung nandito si Han Sanchen, siguradong makikita niya sa isang sulyap ang ginagawa ni Chimeng. Ang gusto niyang laruin ay bahagi ng karera ng kabayo ni Tianji. Although maraming tao sa kalaban na team, kung i-judge sa pananamit nila, halatang pinaghalong tropa sila, and judgment from the sophistication of their clothing, halatang may mataas na klase yung naka-white clothes, natural, mas mataas din ang ability nila, malaki. Pero sa kabilang banda, mahina rin ang ibang grupo ng mga tao. Kailangan mong piliin ang mahihina para kurutin ang persimmons. Sa laban na ito, syempre, kailangan mong pumili ng mga madaling eyebully. Pagkatapos naming sumugod, gagamitin ng mga tagapagtanggol ang lahat ng kanilang lakas upang labanan ang kanilang koponan na nakasuot ng puti,
habang ang mga umaatake ay gagamitin ang kanilang buong lakas upang salakayin ang ibang mga grupo ng mga tao. I have calculated that after we rush over, there will be about 2 or 3 offensive and defensive brigades na mabilis na makakaatake sa atin, and each offensive and defensive brigades are 2 teams, ibig sabihin, 4 hanggang 6 na teams ang kaharap natin. Medyo mahirap ito, ang sabi ng nasasakupan, bagaman ang ating mga tao ay mas malakas sa kanya-kanyang at kayang gawin ito kung sila ay lumaban ng husto, tayo, ang ating misyon ay hindi mag-iwan ng sinuman sa kanila, ito. Panipi, kaya, teka, utusan ng mga tropa na umatras kaagad ng 800 metro. Bak 800 metro. Bagamat mayroon talagang mga bihirang kakahuyan at damo malapit sa sikat na tindahan, may mga limitasyon ito. 800 metro pa, halos nasa gilid na sila ng kakahuyan, ibig sabihin, kapag nabigo sila, baka wala na silang matatakbuhan para takpan ang kanilang kinaroroonan. Kung ikaw ay ganap na nakalabas sa ganoong lugar, ito ay halos kapareho ng paglalantad ng iyong likod sa kalaban, sa oras na iyon, huwag mag-isa na hindi namamatay sa mga kamay ng kaaway, ngunit ang makatakas na may kaunting buhay ay itinuturing na kahanga-hanga. Anong ginagawa mong tulala? Just do as I say. Pero, susuway ka ba sa utos? I don't dare. I just worry more about the special envoy. I also asked the special envoy to be clear about this. Bahagyang nawala ang galit sa mga mata ni Chimeng, at napabuntong hininga siya. Tutal, ganito siya nakawala sa mga kamay ni Lura Oxen, kaya ganoon din ang nararamdaman niya. Of course I have my own arrangements, but I really don't have time to explain it to you. However, when the fight starts, I guarantee that you will know what's going on soon. Oo. Kinuha ng mga nasasakupan ang utos at agad na ipinakalat ang balita mula sa bawat tao, na umabot sa pandinig ng lahat. Pagkatapos, ang koponan ay tahimik at dahan-daang umatras ng 800 metro at muling nagtago. Ang mga nasasakupan ay nakatingin kay Chimeng nang walang laman, nagtataka kung ano ang kanyang plano sa susunod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!